Magsisimula na ang labanan sa loob ng Black Whale di lang sa pagitan ng mga prinsipe kundi pati na sa mga mafia, mga hunter at marami pa. Kaya naman ngayon lumabas na ang full chapter 415 ng Hunter x Hunter ay sa wakas masasaksinan natin ang mas tumitinding mga kaganapan ng kwento ang gagawin ni Kurapika at ng iba pang mga prinsipe, mga sundalo at marami pang iba mga kaibigan at tsak na magpapa-excite talaga sa inyo. Kaya may this is Mr. Numekan at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Veracity at nagsimula ang chapter sa isang eksena 2 months bago ang nangyaring voyage ng Black Whale na kung saan ay makikita si Furikov na inactivate ang kanyang ability. Makikita naman na ang kanyang ability ay kayang mag-conjure ng isang laptop o PC na may parang logo ng kahoy ng kakin. At sa screen ay makikita ang wallpaper nito na kung saan ay may isang notification na may tatak na exclamation point na nang na-notice ito ni Furikov ay napasabi siya sa kanyang isipan na may umatake raw sa kanya. Kasunod yan ay pinapili siya ng tatlong options dito, ang weapon, armor at tool. Sa tool ay may kita ang isang warning icon. Kaya pinindot niya ito at napunta siya sa tools section wherein kapansin-pansin na ang warning notification ay nasa icon na parang earn o banga. At pinindot niya ito. Kung kaya dito niya nalaman na isang uri raw ng sumpa ang ginamit sa kanya kasi may nakalagay na remove the curse. At pinindot niya nga ang remove the curse na kung saan ay lumabas naman ang interface na kung saan ay may nakalagay na matching NEN user. At ipinakita ang dalawang NEN users na affected ng sumpa. Ang isa ay si Furikov na may number na PX4098 at may kasama siya rito na isang unknown NEN user pa na kasama niya ring nasumpa o kasabay niya ring nasumpa. Kaya sabi naman sa isipan ni Furikov na hindi lang pala akong nasumpa. Sino kaya ang may gawa nito at ang kasama kong nasumpa? Kung nakalista raw ang kasama niyang nasumpa rito sa kanyang ability na Full Metal Alchemist ay ibig sabihin nito na magkasabay daw silang nasumpa ng isa pang NEN user na di pa niya kilala. Laro pa niya na usually kapag may ganitong warning sign daw na nakalagay dito sa kanyang ability ay ang ataking ginawa raw sa kanya o sa ibang tao ay isang uri raw ng progressive manipulation attack na kung saan ay palihim itong nilalagay gamit ang NEN na may epekto raw na kagaya ng isang disease o sumpa. At ayon pa kay Furikov na hindi naman daw niya nakita ang notification na to kaninang umaga nung chinek niya ang kanyang ability. So baka inactivate ang sumpa during the rest of the day nang di niya namalayan. Na ayon pa sa kanya na may nangyari barong kakaiba kanina na nag-trigger sa sumpa na habang iniisip ni Furikov ang mga possibilities na yan ay dito niya naalala ang seed urn ceremony na sinagawa kanina. Kaya napasabi siya na hindi maaari. Ang taong nakasabayan kong nasumpa ay isang prinsipe. Kaya sabi pa sa isipan ni Furikov na kung may mga NEN abilities na ginagamit para sa succession contest ay hindi raw imposible na ang lahat ng mga prinsipe pati ng mga kasama nito ay maaapektuhan ng limitasyon ng NEN na gamit-gamit para sa succession contest. Ngunit base sa kanya na oobserbahan ay ang sumpa ay hindi raw mula sa limitasyon ng NEN na ginagamit para sa succession contest. Kasi kung ganyan raw ang case, ay dapat na ang lahat daw ng prinsipe at ang mga kasama nito kagaya raw niya ay makikita niya dito sa list ng kanyang ability na affected ng sumpa. Kaya ang sumpa na to ay hindi raw mula sa NEM na ginagamit para sa succession contest. Dahil pa ni Furikov na kung ang pag-participate naman daw sa seed urn ceremony ay ang nag-trigger raw sa sumpa na nag-affect ngayon sa kanya at posible sa prinsipe, may mga naisipan siyang iilang tao lang daw na may kakayahan na gumawa nito. At the fact daw na di naka-display sa kanyang interface ang isang prinsipe na apektado ng sumpa ay maaaring nilagyan raw ng user ang sumpa ng isang uri ng concealment NEN nang sa ganoon ay hindi makikita sa kung sino ang kasama niyang nasumpa. Kaya may napakasamang intensyon daw ang gumawa nito at wala raw siyang ibang naisipan na isang napakababang tao raw na gumawa nito. Kaya may tinawagan siya na sabing si Furikov ito, isa sa personal soldier ng First Prince. Ilagay mo ang linya kay Beyond. Sumagot naman ang nasa linya na ano raw ang pakay nito. Sagot naman ni Furikov na may importanteng bagay lang daw siya na gustong i-clarify kay Beyond regarding the succession contest. Kaya binigay na ang linya kay Beyond na sabi naman ni Beyond na hello. Diniretso naman siya ni Furikov na sabing, ikaw ang nagsumpa sa akin ano? Sagot naman ni Beyond na ang galing mo ah. Napansin mo pala yun? Ang sagot sa tanong na yan ay oo. Ako nga. Isa yang anting-anting para sa kasaganahan ng kakin na tutulong sa succession contest na magtagumpay nang walang kahit na anumang balakid. Nang sa ganon ay magaguide daw ng maayos ang susunod na magiging hari. Ang sumpa raw nilagay niya kay Furikov ay para naman daw sa kapkanan at ikaka-benefit raw ng Prinsipeng Benjamin. Sagot naman ni Furikov
na malalaman ng aking ability kung nagsisinungaling ka ngayon o hindi? Sagot naman ni Beyond na kung ganun, ba't tumawag ka pa sa akin? Pwede mo naman palang gamitin ang ability mo para kumpirmahin yan. Painis namang sagot ni Furikov na gusto ko lang na malaman sa mas mabilis na paraan sa kung anong klaseng sumpa bang nilagay mo. Tugon naman ni Beyond na to put it simple, isa raw itong sumpa na ma-activate sa pagkamatay raw ni Furikov at magiging isang post-mortem nen daw ang sumpa at masusumpa daw ang prinsipe na target nito. At ang uri ng sumpa na nakatarget sa prinsipe ay garantisado raw na papatay sa prinsipe. At nilagay niya raw ito simula nung isinilang pa raw si Furikov. Pero wag raw mag-alala si Furikov, hindi naman daw ito magdudulot ng kahit na anuman kay Furikov hanggat sa hindi pa raw ito namamatay. Kaya tanong pa ni Furikov na ang pagsalib raw ng isang prinsipe sa Seed Urn Ceremony ay ang naging trigger raw ng sumpa. Siya sagot naman ni Beyond na oo, tama ka. At para sa kaalaman mo, alam ko rin ang ability ng First Prince Benjamin. So di ba parang 2 birds in 1 stone ang sumpa na yan para sa'yo? Kasi kung mamamatay ka along the way, ay di lang sa may isa ka ring prinsipeng mapatay. Magagamit rin ni Benjamin ang ability mo. Kasi for refresher mga kaibigan, ang ability ni Benjamin na Benjamin Baton ay nag-aalaw kay Benjamin na magamit ang ability ng kanyang mga loyal soldier pagkatapos itong mamatay. Which means, base sa salitang to ni Beyond, ay mukhang hindi immediately mamamatay ang prinsipe na target ng sumpa. Kasi maaari pang magamit ni Benjamin ang ability ni Furikov kung sakaling mamamatay si Furikov. Also, kinumpirma na rin ni Beyond na ang trigger ng sumpa ay ang pag-participate ng prinsipe sa Seed Urn Ceremony. So since na ang tunay na wobble ang naglagay noon ng dugo sa Seed Urn Ceremony, ay ibig sabihin nito ay currently target pala ng sumpa ang tunay na wobble. Meaning kailangan talaga ni Kurapika na mahanap ang tunay na prinsipe at ang anak ni Beyond na nilagyan niya ng sumpa na ang sumpa ay nakatarget naman kay wobble. At kailangan rin na makahanap si Kurapika ng isang Nen Exorcist. Matapos niyan ibalik kay Furikov ay sabi pa niya kay Beyond na yun ay kung totoo ang mga pinagsasabi mo. Tumawa naman si Beyond na sabing gamitin mo ang ability mo para makumpirma yan. Kasi kahit ano ang ipapaliwanag ko rito ay hindi ka rin naman maniniwala, di ba? Kaya habang nagsasalita si Beyond ay tinignan naman ni Furikov ang kanyang ability na sa isipan nito ay sabi niya na ang goal nitong salbahe na Beyond ay mukhang ang paglalayag sa New Continent. At kung may rason man siya para suportahan ang Prinsipe Benjamin ay sa tingin ko ay dahil sa gusto niya lang mapanatili na masuportahan siya ng kasalukuyang rehimen. Kasi kailangan daw talaga ng long-term na support ang ekspedisyon. Na ito ba raw ay kasali lang sa plano ni Beyond upang mapaboran ito ng susunod na magiging hari para gawing base camp ang ibang colony o area ng Kakin sa bagong lugar na pupuntahan nito. Nagsalita naman si Beyond na sabing, at nga pala, alam mo naman na hindi ko pwedeng i-reveal ang target ng sumpa na yan, di ba? At ang iba pang mga detalye tungkol dito. Kaya i-interrogate mo pa ba ako patungkol dyan? Kung yan ang gagawin mo, humingi ka muna ng permiso sa kasalukuyang hari. Kasi technically, isa akong top level na VIP. At sa tingin ko ay mas papaboran din ako ng hari kasi akong tumutulong ngayon para makapag-proceed ng suwabe raw ang succession contest. Sapagkat dahil sa sumpang nilagay niya, ay masisigurado talaga na may mamamatay na prinsipe. Kaya sabi naman si Sipa ni Furikov na may isang prinsipe na mamamatay kung mamamatay ako. Kailangan ko muna itong kumpirmahin. Hindi alam ni Beyond ang ability ko at nilagay niya sa akin ng sumpa sa pag-aakalang hindi ko ito mapapansin. Pero nabuking ko siya. Ngayon, kailangan ko lang na malaman sa kung alin doon ang totoo sa sinasabi niya. Kasi kung totoo na ang kamatayan ko ay magpapa-activate sa sumpa na papatay sa prinsipe, then ang pag-reveal ni Beyond sa impormasyon na yan ay hindi pala magbibigay ng kahit na anumang epekto sa tunay na plano ni Beyond. Gayon pa man, nandirito naman sa akin ng Full Metal Alchemist Combo Master. Kaya madali lang daw para sa kanya ang pag-uncover sa ability ni Beyond. At para magawa yan, hihingi raw siya ng offer na maging isa sa parte ng security ni Beyond. At kung magtagumpay siya, ay magkakaroon raw siya ng opportunity na manatili sa tabi ni Beyond. At kahit mga ilang oras o mga ilang araw lang daw ang lilipas sa kanyang pananatili sa tabi ni Beyond, sapat na raw yon na duration para malaman niya ang detalye ng sumpa nito. At once malaman na raw niya ang tungkol sa sumpa, ay malalaman na rin daw niya sa kung gaano katagal ang requirement sa pagbuo ng antidote na kayang magtanggal sa sumpa. Kaya pinindot na ni Furikov ang option na creation of curse removing item, na sa kanyang pagpindot ay laking gulat niya na ang duration raw pala na kinakailangan para ma-decipher ang sumpa ay approximately 365 days o isang taon bago pa malaman ni Furikov sa kung anong klaseng sumpa ang nilagay ni Beyond. Dito ay may option siya na yes or no, kasi kung pipindutin ni Furikov ang yes para ma-decipher ang sumpa ay after 365 days ay magte-take na naman daw ng 700 days ang pagbuo ng antidote na pantanggal ng sumpa. Dahil dito ay pinagpawisan si Furikov na sabi sa kanyang isipan na isang taon para lang ma-decipher ang sumpa at kailangan ko pang manatili sa kanyang tabi sa panahon na yan. At pagkatapos raw niyan ay kinakailangan pa raw niya ng 2 pang taon para makabuo lang ng antidote nito. Ang ganitong klaseng sumpa raw na may ganitong katagal na requirement para ma-decipher at ma-dispel ay ginawa raw talaga ni Beyond para mahirapan ng mga non-exorcist. Sinadya raw talaga nito na gawing complex at complicated ang sumpa. Katunayan nga raw niyan, kung gamit niya ang kanyang ability, once na decipher na raw niya ang ability ng isang tao o ang isang sumpa, mas mabilis na raw o mas madali na raw
niya raw para sa kanya na makabuo ng isang bagay na pang-counter o pang-support ng ability o sumpa. Pero dito raw sa sumpa ni Beyond ay ibang klase. Nasabi pa nga niya na isang buong taon pa raw ang tatahakin para ma-decipher ito at additional 2 years pa para makabuo siya ng isang antidote para sa sumpa. At habang iniisip ni Furikov ang kanyang gagawin ay sabi naman ni Beyond, hoy, ano bang problema? Nasa ibang planeta bang isipan mo ngayon? Nagawa mo na bang malaman ang kahit katiting lang na bagay tungkol sa sumpa na yan? Sinabi ko na sa iyo, di ba? Nilagay ko na yan sa iyo nung isinilang ka pa lang. At mga 20 taon na rin na nakalilipas. Isa yang sumpa na kumukuha ng paunti-unti sa aura mo hanggang sa makaipon na ito ng sapat na lakas. Kaya mahirap talaga itong sirain. Sagot naman ni Furikov, nanduras ka sa sinabi mo. Ang target ng sumpa na to ay hindi pala isang ordinaryong tao. Kasi ba't ba kinakailangan mo pa ng ganitong kalakas na aura para mapatay lang siya? Kaya isa talagang non-user ang target nito At ang hinala ko ay ang Prinsipe Benjamin, pagalit na sabi ni Furikov. Kaya sagot naman ni Beyond na isa nga yang sumpa na inihanda raw para sa succession contest. At once na magsimula na raw ang succession contest, ay may isang uri raw kasi ng Nenbis ang magsisimulang magmamanifest sa bawat prinsipe para protektahan raw mga to. Kaya regardless daw, ay mas mainam raw talaga na malakas ang isang sumpa as much as possible. At saka kahit ano parang paliwanag niya ngayon, magdadalawang isip lang din naman daw si Furikov kung maniniwala ba raw ito o hindi sa kanyang sasabihin. Sagot naman ni Furikov na oo naman, yan talagang gagawin ko, magdadalawang isip talaga ako. Kasi pagdating sa mga salbahing tao na kagaya mo, na tinuturing lang ang lahat na parang mga pawn mo lang, kahit ang paniniwala lang sa kalahati ng mga pinagsasabi mo ay isa ng malaking bagay. Nasabi pa sa isipan ni Furikov na ang paghahalo raw sa katotohanan at sinungalingan ay ang usual daw na taktika ni Beyond. Kaya sa tingin niya na ang katotohanan raw tungkol sa sumpa at sa target nito ay mahanap nilang din sa mga pinagsasabi nito ngayon. Kaya i-expose niya raw talaga ang katotohanan kahit na anumang mangyari. Sagot naman ni Beyond na ganun ba? At galing pang salitang yan sa pinagkatiwalaan talaga ng nakakatandang tagapagmana ng trono ng Kakin. Ayaw mo ba maging isang pawn ng Prinsipe Benjamin? Tanong naman ni Beyond. Kaya mas lalong nagalit si Furikov na sabing walang hiya ka. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa prinsipe. Kami ng prinsipe ang magiging malaking kahoy ng Kakin na magiging lingkod para sa ikabubuti ng lahat. Kami at ikaw ay hindi magkapareho kasi ikaw ay namantsahan na ng pagiging sakim at makasarili. Sagot naman ni Beyond, Noel, bilang respeto na lang din sa iyong debosyon at pagiging tapat sa prinsipe. At bilang ama mo, palalagpasin ko na lang ang insulto mo na yan. Pero bibigyan kita ng isang advice. Marami ang mga possibilities sa resulta ng succession contest. Pero may iisang daanan lang para sa isang prinsipe na magiging susunod na hari. Nang sa ganon ay mananatili itong makakakuha ng biyaya sa guardian spirit beast nito para masiguro ang kasaganahan ng bansa. Sabay dito na ni-reveal ni Beyond sa kung ano ang daan na yan na tinutukoy niya. Naayon pa sa kanya na bago pa makarating sa Peking Dark Continent o sa New Continent ang Black Whale ay dapat napatayin raw ni Furikov ang lahat ng prinsipe except na lang daw kay Prinsipe Benjamin. Na ang pagsiguro raw na si Benjamin lang o isa lang ang magiging successor ay ang rule o ang limitasyon daw ng succession war. Which means ay tama nga si Kurapika sa kanyang teorya sa limitasyon ng succession war na dapat ay may isang prinsipe lang daw matitira bago pa makarating ang Black Whale sa New Continent. Pero pa ni Beyond na mula raw sa kanyang perspective ay ang pagiging hari ni Benjamin ay ang pinakamainam raw na resulta para sa kanya para ma-maintain daw ang kanyang mabuting relasyon sa Kakin. Also, gusto rin daw ipaalam ni Beyond kay Furikov na kaaya-aya raw ang di pagsali ni Benjamin at na mga kasundaluhan nito sa carnival na ginagawa ng mga royalty ng Kakin. Ang carnival ay na-mention ni Morena noon mga kaibigan na ang mga ginagawa ng royalty mula sa Kakin kasama ang mga kasamahan nito ay nagsasagawa sila ng kanilang sinasabing tradisyon na kung saan ay pumupunta sila sa isang remote area at gumagawa ng mga kasuklam-suklam na mga gawain na pinipilit nila ang mga babae sa lugar na yon. Balik kay Beyond, sabi pa niya na since na baka marami pa raw siyang gustong ikwento ngayon, ay gagawin na lang daw niya itong ang huling pakikipag-usap niya kay Furikov. Sabay sabing sa tingin ko ay mas mainam na gamitin mo sa magandang paraan ang sumpa na yan para sa ikabubuti ng iyong Prinsipe Benjamin. At dito na pinutol ni Beyond ang tawag. Nagkaroon naman ng kaunting katahimikan at di nakapagsalita si Furikov habang tinitignan ang mga possibilities base sa details ng sumpa na makikita sa kanyang ability. Nasabi sa kanyang isipan na ang seed urn ceremony ay kasalukuyan pa rin daw ginagawa. At kung susundin daw niya ang timeline, ay nakumpirma niya na by the time na binuksan niya raw ang kanyang PC o laptop kanina, ang seed urn ceremony ay nasagawa na raw mula sa first up to 8 prince. Kaya isa raw dyan sa 8 prinsipe ang kanyang kasamang nasumpa. Na kung di raw ang Prinsipe Benjamin ang target ito, ay baka ang second prince daw kasi alam daw niya na non-user daw ang second prince Camila. At pagdating naman daw sa capability sa pag-overthrow sa kasulukuyang rehimen, ay ang pangalawang prinsipe raw talaga ang pinaka-high priority raw nila na isang threat. Kaya kailangan daw nilang maging maingat dito, pati na rin ang ikasyam na Prinsipe Halkenberg. Ngunit sabi sa isipan ni Furikov na hindi ko pwedeng paniwalaan ang pinagsasabi kanina ni Beyond. Kaya kailangan daw talaga niya na siya mismo ang mag-verify sa kung ano ang totoo patungkol sa sumpa. Matapos yan, nilipat ng eksena sa 11th day ng voyage
Martes, 1:50 PM, 25 minutes bago ang special martial law, na kung saan itanong naman ni Kurapika sa Reyna na Yorozuya. Sagot naman ng Reyna na oo. Isa yung general store na nag-offer ng delivery service gamit ang mga drones at mga bangka na mabilis tumakbo. Doon tayo magpapadala ng request o letter at kaya nila itong i-deliver sa kung saan mo gusto. Kaya tanong naman ni Kurapika na so posible pa rin ma-deliver ang sulat as long as nasa flight zone pa tayo, di ba? Bago pa makapunta ang Black Whale sa karagatan na may mga bayolenteng bagyo. Sagot naman ng Reyna na ang huling deadline raw na pwede pa raw magpadala ng mga requests ay 2 weeks after daw ng pag-alis ng Black Whale. So may time pa sila mga kaibigan kasi nasa ika-11th day pa sila. Ayon pa ng Reyna na kahit na dadaan pa sa proseso ang kanilang ipapadala ay sa tingin naman niya na makakarating naman daw ang kanilang sulat sa kanyang kapatid na babae na kasama ngayon ng Prinsipe Wobble after 3 to 5 days. Kaya binuksan naman ng Reyna ang kanyang safe at pinakita kay Kurapika ang postcard na kanyang ibibigay sa kanyang kapatid. Tinignan naman ito ni Kurapika na sabing wala naman akong nakikitang bagay na magpapastand out daw sa mga mag-check nito. Sabi naman ng Reyna na oo. Yan ay ang normal na letter na pinapadala namin kung safe kami o wala kaming kahit na anumang issue na kinakaharap. Subalit kung ang kanyang sitwasyon ay magbabago raw kagaya ngayon, ay magpapadala raw siya ng mensahe na may code gamit ang Yamato language na naka-address raw sa address ng kanyang mga relative sa side ng kanyang ina na nakatira sa Yamato. Ang Yamato language do ay may marami kasing sistema sa paggamit ng letters at characters para i-define ang isang word. At kahit complex raw ang ginagamit na letters at wordings dito, ay ang complexity na yan ay tumutulong daw tuloy na mas magiging mapadali raw ang pag-adjust ng bilang ng mga karakter na gagamitin niya as a code. Na kahit kung ang wordings na malalagay dyan ay magre-resulta sa isang parang napaka-awkward na sentence kung basahin, ay para sa kanya, kahit maliit lang daw ang alam niya sa Yamato language, ay malalaman niya raw kagad sa kung anong ibig sabihin ng coded message na yan. Kaya sabi naman ni Kurapika sa Reyna na kung ikukonsidera po natin ang posibilidad na maaaring ma-decipher ng militar ang code, ay kailangan po talaga tayo na maging maingat sa mga wordings natin. Lalo na po pagdating sa pangalan ng specific na tao, mga lugar, ay napakadelikado po niyan kaya iiwasan na lang natin ang paglagay ng mga bagay na yan sa letter. Sagot naman ng Reyna na sige. Kaya sabi naman ni Kurapika na siguro po ay mas mainam na ang isusulat niyo dyan para sa meeting place ay isang keyword ng lugar na pamilyar po sa inyo ng iyong kapatid. Pero mas mainam po kung ang lugar na yan ay malayo raw sa hometown nila kung posible. Sabi naman ng Reyna na okay, naiintindihan ko. Kaya sinimulan na ng Reyna ang paggawa ng letter. Nasabi pa niya kay Kurapika na pwede mo ba akong bigyan ng advice sa mga wordings na gagamitin ko? Sagot naman ni Kurapika na sige po. Una ay isulat niyo po muna ang gusto niyong ipaalam sa inyong kapatid gamit ang sarili o proper niyo pong language. At habang sinusulat yan ng Reyna, ay nag-iisip naman dito si Kurapika ng mga kinakabahala niya. Nasabi sa kanyang isipan na napaka-risky raw na magpadala ng mensahe gamit ang mailing service. Kahit na makapasa man daw ito sa inspection ng military, ay wala pa rin daw guarantee na ang drone na magdi-deliver nito ay makakapunta sa mainland ng safe at saka hindi raw niya maiwasan ang karamdam ng pagkabahala sa mailing process. Nagamit ang postcard ay may risk daw talaga na pwedeng aksidenteng mamantsahan o mamarkahan ang labas ng letter dahilan na bakay di raw tuloy ma-decipher ng maayos ang code. Ngayon pagpalagay na lang daw nila na ang letter ay makakarating nga sa Yamato at mai-deliver ito sa kapatid ng Reyna, ay ang ordinaryo barong babae na kapatid ng Reyna na walang kahit na anumang training na dinaanan ay makakaintindi ba raw kaagad sa mga instructions na nakalagay sa letter, giving na maliit lang ang bilang ng characters o wordings na gagamitin nila para sa isang code, na kaya ba raw ng kapatid ng Reyna na maging flexible at mag-respond daw kaagad sa mga di inaasahang kaganapan, at na kaya ba raw nitong makipag-meet ng safety kina Gon at Killua habang may daladala pang sanggol, na ang kanilang worst case scenario daw kasi ay ang madiskubre raw ng militar ang kanilang plano at ma-decipher raw ang code at matrack ang pupuntahan ng postcard. At kung makumpirma na raw ng militar na ang tunay pala na Prinsipe Wobble ay di pala nakapag-participate sa succession contest, ay kukonsidera raw yan ng First Prince at ng mga kasundaluhan nito na parang na-eliminate na raw nila ang prinsipe. Dalag pa na kung ang tunay din daw na prinsipe ay mahuhuli ng sundalo, ang sanggol, ang Reyna at ang mga relatives nito ay papatayin daw talaga. Kaya napakadelikado raw. Kaya i-abandon na ba raw kaya nila ang paglalagay ng code o even ang pagpapadala mismo ng letter? Kasi mahirap daw i-imagine na ang maingat na kapatid ng Reyna ay magtitiwala rin daw kaagad sa dalawang bata na sina Gon at Killua na bigla na lang daw nasusurpot sa buhay nito at magpapakilala na mula sila sa Hunters Association nang walang warning o whatsoever in advance. Matapos makapag-isip-isip, may ipinaliwanag naman si Kurapika sa Reyna, bagay na gumulat sa Reyna habang si Kurapika ay patuloy pa rin na nagsasalita. Pero di muna ipinaalam dito mga kaibigan sa kung ano ang kanilang conversation. Ang makikita lang natin ay nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Reynang Oito nang narinig niyang sinabi ni Kurapika. Marahil ay may ibang instructions na binigay si Kurapika patungkol sa letter nito. Minutes later ay
lumabas na si Kurapika at kinausap si Baby Maina na sabing, Baby Maina, hiniling ng Reyna sa akin na gagamitin niya raw ang Yorozuya General Store. Kaya nais raw niyang ipa-inspect ang 8 postcard na ipapadala ng Reyna na naka-address sa mga relatives nito. Sagot naman ni Baby Maina na ang inspection system ay kasalukuyan raw na hindi available. Kaya under sa Quarantine Act, ang sulat ay kailangan daw munang dumaan sa kanila ng mga guards. Pero pwede rin naman daw na siya na lang daw ang mag-i-inspect nito. At pagkatapos ay bibigay niya raw ito sa Yorozuya. Kaya na may minutes later ay may tinawagan na si Baby Maina na sabi naman sisipan ni Kurapika na so ang military pa rin daw pala ang may control sa distribution network ng Yorozuya Store. Maya-maya pa ay dumating na ang kukuha ng postcard at ibinigay na nga ito ni Baby Maina. At pagkatapos yan mga kaibigan ay maya-maya pa ay tumunog na ang alarm sa buong Black Whale na sabi na emergency broadcast. Ay dideklara na ang special martial law. Hindi ito isang drill. Inuulit namin, idineklara na ang special martial law. Sabay may kita na ang pagkilos ng mga sundalo at ang mga tao naman sa lower tier ay nagtataka habang ilang parte ng lower tier ay pinalagay na ang kanilang mga kamay sa ere. Dito naman sa VVIP area sa living quarters ng Second Prince Camila ay sabi naman ni Camila habang minamasahe na hoy, pwede bang pakipatay ng alarm na yan? Sa room 1003 naman ay kinausap ni Koventoba ang guards ng Third Prince Zhanglei. Nasabi sa kanyang isipan na kainis. Bakit? Bakit nangyari ito? Dahil ba ito sa coin ng Prinsipe Zhanglei? Pero hindi maaari kasi nasa akin ang coin na yon. So base sa ekspresyon ng mukha ni Koventoba mga kaibigan ay parang may kakaibang nangyayari rito. At alam naman natin na ang coin ng Guardian Spirit Beast ng Prinsipe Zhanglei ay may ability na kayang magbigay ng ability sa nakahawak ng coin kung masusunod dito ang mga certain conditions. Also may teorya din sa Kurapika na ang may hawak ng coin ay mapipilitang maging loyal kay Zhanglei. So bakay may nangyaring kakaiba rito mga kaibigan. Kaya dito muna sa room 1004 ay may kita na nagme-meditate o nasa state of Zetsu ngayon ng prinsipe na tila ba'y walang reaksyon sa pag-anunsyo ng special martial law. Nasabi naman sa isipan ni Salkov na okay lang ba talaga itong prinsipe kasi special martial law na raw ito eh. Sa room naman ni Tubepa ay kumilos na si Rihan na sabing kayong lahat manatili kayo sa kung nasan kayo hanggat sa wala pang order na binibigay sa inyo. Walang makakaalis rito hanggat sa hindi pa raw nagtapos ang martial law. Ang prinsipe naman daw ay dapat na mag-evacuate na sa room 1001 kasama ang mga guards ito. Sabi naman itong isang lalaki na di naman siguro tayo pupunta sa ibang lugar ano. Sabi naman ng isa na oo nga. Kaya tinutukan naman ni Rihan ng baril ang lalaki na sabing gusto mo bang mabaril? Iko-consider ko yon na isang suspicious behavior. Sinabihan naman nito Bepa si Rihan na wag raw nitong itutok ang baril sa researcher kasi irreplaceable daw ang mga to at essential daw talaga sa pagre-research sa bagong continent. Sagot naman ni Rihan na assuming na makakarating tayo doon ng ligtas. Nais ko pong ipaalam sa inyo na dapat niyo pong i-recognize ang sitwasyon natin ngayon. Kasalukuyan po tayong nasa crisis kasi may nagtatangka ngayon na pabagsakin ng bansa. May nabalitaan din ngayon na may mga grupo ng mga tao na gustong gamitin itong succession contest para matakpan ang kanilang pakay na pagpapabagsak ng bansa. Hanggang sa sinasagawa pa ngayon ang pag-iimbestiga sa threat na yan ay magkakaroon po muna tayo ng temporaryong ceasefire. Kaya hiling namin na sumunod po kayo at pumunta na po sa room 1001. At sasabihan lang daw ang Prinsipe Tubepa doon sa kung ano ang gagawin ng mga militar onwards patungkol sa sitwasyon na kinakaharap nila ngayon. Subalit kung ang sitwasyon daw ay hindi pa rin daw magbabago at walang katiyakan sa kung malulutos ba ito, ay kinakailangan daw muna ni Tubepa na manatili sa room 1001 kasama ang mga guards nito. At medyo maliit nga lang daw ang space doon kumpara dito. Pero kailangan daw muna ni Tubepa na pansamantalang magtiis. Tanong naman ni Tubepa na gaano ba katagal ang pansamantala na yan? Sagot naman ni Rihan na ang Prinsipe Benjamin na po ang magpapaliwanag sa inyo doon once makarating na kayo sa room 1001. Nasabi naman sisipan ni Tubepa na isang paliwanag pala. Either may isang extraordinary talaga na nangyari kaya napilitan si Benjamin na gamitin ng maagang kanyang alas ang special martial law. O baka plinano niya na talaga ito. Maring isa itong surprise attack para ma-eliminate ang mga higher ranking prince bago pa sila maging isang seryosong threat. Pero hindi pa raw malinaw kung kasama ba raw siya sa mga higher ranking prince na gustong i-eliminate ni Benjamin. Kaya sinabihan ni Tubepa si Rihan na ilulook forward daw talaga niya na malaman kung ano ang pinagkaiba ng paggawa ng effort ng succession contest dito sa bali-balitang may nagbabalak raw na pabagsakin ng bansa. Kaya tanong pa ni Tubepa na allowed naman daw siya na magdala ng guards sa room 1001, di ba? Sagot naman ni Rihan na opo. Kahit ilang mga guards pa raw yan, basta galing lang daw sa Royal Army. Pero ang mga armas daw nila ay kokolektahin daw bago pa sila makapasok sa room 1001. At sila naman daw ng mga guards ni Prinsipe Benjamin ay mananatili lang daw doon sa labas ng room. Habang si Benjamin ay makikipag-usap daw sa kanila sa loob. Kaya sabi naman sisiba ni Tubepa na mag-isa lang na makikipag-usap si Benjamin sa amin. Hindi raw talaga niya may isip sa kung ano raw talaga ang pakay o ang tunay na pakay ni Benjamin. Pero given daw sa sitwasyon nila ngayon, ay wala raw siyang choice kundi ang sumunod na lang. Kaya sinabihan na ni Tubepa ang kanyang mga researcher na magra-run na lang daw muna sila ng mga test sa kanilang pag-alis. May kita naman na nakatingin ngayon si Rihan sa Guardian Spirit Beast ni Tubepa. Nasabi sa kanyang isipan
kaisipan nang akala ko na isang conditional type ang ability ng Guardian Spirit Beast nito. At nag-appear daw ito matapos ang paggawa raw ni Prinsipe Tobepa ng kontrata kay Kurapika. Pero simula din daw doon ay hindi na raw ito gumalaw pa, na ang kanyang iniisip daw noon na baka hindi raw ito gumagalaw dahil laro sa tabi ng Prinsipe Tobepa si Kurapika ay parang nagiging tama na raw o mas tumpak na. Matapos niyan ay dito naman sa Sixth Prince Tyson ay may kita na nakangiti lang ito kasama ang kanyang mga guards na kasalukuyang nililid ng guard ni Benjamin na si Urao. Sa room 1007 naman ay nag-aalala sila kasi nawawala na raw ngayon ang 7 Prince Lazarus. Nasabi pa nitong isa na si Rice ay nawawala rin. Sabi naman ni Satobi na baka pumunta raw sa mafia boss ang prinsipe kaya dapat itumawag daw sila doon. Tinanong naman ni Basho si Ridge sa kung ano raw ang inutos sa kanya kanina ng prinsipe. Sagot naman ni Ridge na inutusan niya ako na i-delay ang movements ng guard ng Prinsipe Benjamin. Nung nagpunta raw kasi siya sa kwarto ay may pinatay na raw ng mga guards si Kanjidol. At nangyari raw yon kahit di pa raw dineklara kanina ang special martial law. Kaya malaking problema raw yun. Sabi naman si Sipa ni Kanjidol na puro pasa sa muka na ang walang kwentang detalye na sinasabi raw ni Ridge na ang timing raw ng kanyang pagpatay sa mga guards ni 7 Prince Lazarus ididil lang daw sa kalaunan. Pero the fact daw na siya ang trusted daw na sundalo ng Prinsipe Benjamin ay natake raw at tinali pa nga raw ngayon ng ilang mga miyembro mula sa Hunters Association ay ibang usapan na raw ang issue na to. Kasi ang Hunters Association, si Lazarus at ang guards nito pati na ang Chaar family na mafia ay madadawit daw talaga sa kaso ng treason dahil sa kanilang ginagawang pakipagsabwatan daw behind the scenes na magbabayad daw talaga ang mga to. So madadawit rito ang Hunters Association at Chaar family mga kaibigan sa kalaunan. Now with this problem ay mukhang hindi lang pala ang mga prinsipe ang gagawa ng adjustments at move gaya daw ni Lazarus na bigla na lang nawala, kundi pati na ang mafia ay kikilos na rin at iti-take advantage ang gulo na nangyayari ngayon. At the same time ay ang hunters na guards ng mga prinsipe ay mapipilitan ding gumawa ng move para protektahan ang kanilang mga binabantayan na prinsipe. Kaya magkaka-chain reaction na talaga mga kaibigan ang mangyayari dito. Matapos yun ay sa room 1011 naman ay sinabihan naman ng sundalo ang ina ni Nakacho at Fugitsu na mag-proceed na raw sa VVIP living quarters na ngayon din. At hanggang sa di pa raw nila ang martial law, ang room daw ng prinsipe na wala na rito ay seselyuhan daw. Sinabihan naman ng Reyna ang sundalo na wag daw hayaan na makaalis ang kanyang anak na si Prinsipe Fugitsu mula sa Ministry of Justice kahit na ano raw mangyari. At once na nasil na raw ang room na ito ay dapat na wala raw makakapasok dito. Matapos yun sa room 1013 naman, alas 2 ng hapon, 15 minutes bago pa in-announce ang special martial law ay may kita ang guard ni Benjamin na naka-assign dito o naka-assign sa 13 Prince Marayam na si Sakele na binigyan ng utos na dapat ay kikilos na raw ito at 2:15 PM. Dahil dito ay napansin naman ni Bisky na tila ba may kakaiba raw ngayon sa guard ng First Prince. Nagpapanggap raw ito na kalmado para wala raw makakaalam sa kung ano ang nangyayari. Pero ang katawan naman nito ay halata naman daw natitense. Kaya sabi pa sa isipan ni Bisky kung pipilitin daw sila nitong palalabasin ngayon sa room, then masasabi niya na isa raw pala itong martial law. Kaya either susunod daw sila sa utos nito at maghintay na mawala ang martial law o iligpit daw nila ang sundalo ng First Prince at manatili raw muna dito habang hinihintay ang posibleng ikakaso sa kanila na treason sa kanilang ginawa sa guard. Kasi ang pag-alis daw sa lugar na ito ay hindi raw isang option para sa kanila. At ang pwede lang daw na sumama sa 13 Prince Marayam ay ang private guards lang ng 7 Queen na miyembro ng Royal Army. At ang mga yun ay powerless pa raw. At saka kagaya raw sa nangyari kay Belirainte na hindi na raw nakabalik matapos itong makalabas sa room, ay kung lalabas din daw sila ay mukhang di na raw sila makakabalik pa dito. At di lang daw yan, hindi lang sa posibleng di na sila makabalik pa sa room. Ang pag-create din daw ng ganitong klaseng NAND space continuously ay isang bagay na masasabi niya na maaaring may limitasyon daw na isang beses lang daw na nagagamit ang ability na to. Kaya kung aalis daw ang Prinsipe Marayam sa NAND space na to ng Guardian Spirit Beast ay posibleng magre-reset daw o magiging dormant o pansamantalang di magiging active ang Guardian Spirit Beast nito at worst case ay baka mawala pa nga raw ang Guardian Spirit Beast na kung ikukumpara raw nila ang danger na pwede nilang makaharap sa paglabas ng room kumpara sa pananatili rito ay napaka-obvious na mas delikado raw ang paglabas sa room na para sa isang lower ranking prince na kagaya raw ni Marayam ay kailangan daw nitong iwasan na makipaglaban para makasurvive kaya kailangan daw nilang manatili rito in which ay dito na pinalapit ni Bisky si Virgie. Sa sumunod naman na eksena 20 minutes bago idineklara ang special martial law ay sinabihan naman ni Bobby Mina ang Reyna na nag-issue raw ng pardon ng Prinsipeng Benjamin sa Peking Wobble kaya ang punishment daw nito ay naka-on hold daw muna at para naman daw sa Reynang Oito ay kasalukuyan daw itong i-detain dahil sa hinalang pagtataksil sa bayan at paglabastangan sa isang pambansang seremonya. Subalit ang parusa daw nito ay kasalukuyan naman daw pina-on hold din hanggang sa di pa raw nalalaman ang tunay na status ng tunay na Prinsipe Wobble kasi kinukonsidera na pwedeng maging Queen Regent ang Reynang Oito o isang reyna na pansamantalang mamumuno sa bansang Kakin kung sakaling ang Prinsipe Wobble ang magiging hari kasi napakababa
napakabata pa nito para mamuno. Kaya pinahihintulutan pa rin daw ang Reyna na gumawa ng mga pang-araw-araw daw nitong gawain basta't manatili lang daw ito sa main bedroom nito. Na kung aalis raw ang Reyna o mag-step foot sa labas ng bedroom, kukonsidera raw ito kaagad na pagtakas. Kaya dapat ay maging maingat daw ang Reyna sa mga kilos nito. Sagot naman ng Reyna na oo. Kaya sabi naman sa isipan ni Kurapika na as expected ay nag-aalala pa rin daw ang mga sundalo ni Prinsipe Benjamin at si Benjamin sa possibility na ang Prinsipe Wobble ay nasa loob din daw ng Black Whale. Ang maingat daw kasi na paghahanap sa Prinsipe Wobble ay maaaring isang karagdagang objective daw sa martial law. At assuming daw na nag-react daw ang Prinsipe Benjamin sa kanyang pag-reveal sa limitasyon ng Succession War na dapat ay isa lang ang mananatiling prinsipe bago sila makarating sa New Continent, ay sa tingin niya ay napakabilis at napakaaga pa raw para magdeklara ng martial law. Na may iba pa raw talagang rason o maaring mas importanteng rason sa kung bakit magdideklara raw ng special martial law si Benjamin. So ano pa kaya ang iba pang possible reason mga kaibigan? Well, kung natatandaan niyo sa chapter 410 ay binabalak ni Benjamin na ipasa ang kanyang trono sa kanyang anak. Ang anak ni Benjamin na di pa ni-reveal. Kaya marahil ay isa yun sa mga rason. At obviously, ang other reason ay may taning na ang buhay ni Benjamin. So nagsimula na ang gulo sa loob ng Black Whale mga kaibigan at simula pa lang yan. Dahil sa special martial law ay marami nang kikilos at magtitake advantage sa gulong to para gawin ang kanika nilang mga pakay. Nandiyan dyan ang prinsipe, mga mafia, mga hunters na madadamay, phantom troop, sina Morena, Hisoka at marami pang iba mga kaibigan. Also, ano kaya ang nakalagay sa letter na binigay ni Kurapika na sa last minute ay tila ba'y may iniba sila na nag-iba pang ang ekspresyon ng mukha ni Oito noon. Magtatagumpay kaya sila na maibigay ang isang bagong misyon para kina Gon at Killua para maprotektahan ang tunay na Prinsipe Wobble? Well, ang lahat ng mga nakakapanabik na susunod na mangyayari ay masasaksihan lang natin sa susunod na chapter. Kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kinagat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.